Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Desidido si Carlos sa pananakot kay Zoe. Si Carlos na mismo ang aamin kay RJ na hindi niya tunay na anak si Zoe. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Patuloy ang pagtatalo ni na Zoe at Carlos. Humihingi ng pabor si Carlos kay Zoe na targetin niya si RJ dahil hindi niya nakuha si Linef. Sabi ni Zoe, "Sinabi ko na sa'yo, hindi kita tutulungan kung mapapahamak lang ang daddy ko. Hindi kita susuportahan dyan." Sumagot si Carlos, "Ganun ha? Mamili ka. Tutulungan mo ako makuha si RJ o magaya ang buhay ng mami mo sa pinitay ko." Nagulat si Zoe sa narinig. "Ano? Ulitin mo ngang sinabi mo? May pinitay ka na? Sino?" Nandidilat ang mga mata ni Carlos sa pakikipag-usap kay Zoe. Sabihin lang natin na -1 siya sa nakakaalam sa sikreto natin. Nag-isip si Zoe kung sino-sino ba ang mga taong nakakaalam sa sikreto nila. Ang alam niyang nakakaalam lang naman na buhay pa ay sina Doc Lindon, mami niya at si Carlos. Sila lang naman ang nakakaalam. Pero kakakausap niya lang sa mami niya kaya bigla niyang naisip na si Lindon ang tinutukoy ni Carlos. Nabigla si Zoe. "Huwag mong sabihin si Doc Lindon." Nakabungis-ngis na nakakaloko si Carlos. Galit si Zoe. "Anong ginawa mo kay Doc Lindon? Parang ama na ang turing nun sa'yo. Nasaan siya? Totoo ba yung sinasabi mong pinitay mo siya? Totoo ba?" Sumagot si Carlos. "Kaya sinasabi ko sa'yo na tulungan mo akong makuha ko si RJ para hindi na dumami pa ang mga taong paglalamayan." Sabi ni Zoe, "Baliw ka na talaga. Isa kang baliw." Nagalit si Carlos. Nagbanta siya. "Kung hindi mo ako matutulungan kay RJ, sasabihin ko na lang sa kanya ang sikreto mo para itakwil ka na niya ng tuluyan para sigurado ako magagalit siya sa'yo. Kanino ka susunod na lalapit? Hindi ka na pakikinggan ni RJ. Ako na lang ang lalapitan mo. Dahil ako lang naman ang tunay mong tatay." Galit rin si Zoe. "Walang hiya ka. Wag na wag mong gagawin yan." Sumagot si Carlos. "Kaya nga sundin mo ako dahil gagawin ko talaga na kausapin si RJ para magkasira na rin kayo ng tuluyan." Nakatitig si Zoe kay Carlos hanggang sa naglakad na ng papalayo si Carlos. Samantala naiwan si RJ sa conference room. Kakaisip ng naaalala niyang siblingship DNA test na kinuha niya kay Fidel. Sabi niya sa sarili, hindi kaya ito ang laboratory result na gustong isekreto noon ni Zoe? Kailangan kong makausap ang medtech na yon para malinawan na ako sa mga bumabalik na alaala ko. Habang nag-iisa si RJ, dumating naman si Linef. Kumatok muna siya. Napatingin si RJ sa pintuan. "O Linef, pasok ka. Kamusta? Ginugulo ka pa rin ba ni Morgana?" Matapos bumatin ni Linef ay pinaupo siya ni RJ. "Okay na ako, RJ. Huwag mo ko alalahanin. Ikaw, parang malalim ang iniisip mo. Okay ka lang ba?" Napapaisip pa rin si RJ. "May mga naaalala ako mula sa nakaraan ko." Natuwa si Linef. "Talaga? Gaya ng ano? Mabuti naman kung ganon." Sumagot si RJ. "Pero ang nakikita ko sa alaala ko ay si Fidel na dati nating medtech dito. May hawak siyang isang resulta na pinagawa ko noon. Pero hindi malinaw sa akin kung tungkol ba yun saan. Hanggang sa natatandaan ko kanina lang, tungkol ito sa siblingship DNA test ni Zoe. Nagtataka lang ako, bakit may ganoong DNA test akong pinagawa kay Zoe? Tanungin kita, Linef, may ideya ka ba? Nabanggit ko ba ito sa iyo noon?" Napailing si Linef. Wala ka namang nababanggit noon sa akin o kay Annalyn." Sa kabilang banda, nagpapasalamat si Annalyn kay Dr. Kim tungkol sa pagtulong nito na makumbinse si William na magpa-opera. "Thank you, Dr. Kim, for what you did to William." Sumagot si Dr. Kim. "You know that it's our duty to save the lives of our patients, so nothing to be thankful for." Sa pag-uusap nilang yon, biglang naalala ni Annalyn si Lindon. Sabi niya, "Para kang si Dr. Lindon, palagi niya akong tinutulungan." Naintindihan ni Dr. Kim. "Who is Dr. Lindon? Is he your boyfriend?" Sumagot si Annalyn. "No, Doc Lindon is my friend."
I haven't seen him for quite a while and I'm just worried about him because he is not answering my calls. I really want to find him to know what's going on with him. Is he okay or not? Napatango-tango si Dr. Kim. Gusto niyang tulungan si Annalyn. Okay then, I will go with you. Let's go and find him. Sumagot si Annalyn. No, it's okay. Maybe he's busy with his international work right now. I will just wait for him to come back to the Philippines. Napangiti si Dr. Kim. Samantala, habang nag-uusap pa rin si Annalyn at RJ, maya-maya ay pumasok naman si Annalyn sa conference room. Binati ni Annalyn si Lynette at RJ. Hindi pa man siya nakakaupo ay may natanggap agad siyang tawag mula sa nurse ng Eastridge. Nagulat siya sa balita. Napansin agad yon ng mga magulang niya. Tanong ni Lynette, "Bakit anak? Anong masamang balita ang narinig mo?" Nagtataka si Annalyn. "Paano po, Nay? Sabi sa akin wala naman daw po si Doc Lindon sa conference sa Dubai. Hindi rin naman po siya nagsasabi na hindi siya makaka-attend." Nagtaka rin si Lynette. "Ha? Ano raw kaya ang nangyari kay Doc Lindon? Hindi kaya may problema lang siya at gusto niya lang mapag-isa?" Nag-aalala si Annalyn. "Kung may problema po siya, mas kailangan ko po siyang makita. Kailangan madamayan ko siya. Sana walang nangyaring masama kay Doc Lindon." Sumagot si RJ. "Hayaan mo anak, ipapahanap natin si Doc Lindon para malaman natin agad kung ano ang kalagayan niya." Medyo kumalma na si Annalyn. "Salamat po, Tay." Ilang sandali naman ay cellphone naman ni RJ ang tumunog. May tawag siya. Agad sinagot ni RJ. "Hello, sino to?" Nakikinig si Lynette at Annalyn dahil baka may kinalaman din ito kay Lindon. Si Carlos pala ang tumawag. "Hello, RJ." Parang nabosesa ni RJ si Carlos. "Carlos, ikaw ba yan?" Narinig ni Lynette ang pangalan ni Carlos. Nagulat siya, napatayo siya at may takot na nararamdaman. Nagsalita si Carlos. "Carlos? Sinong Carlos? Ang tanungin mo kung sino talaga ang totoo mong anak." Naguguluhan si RJ sa mga sinabi ng lalaki sa kabilang linya. "Anong sinasabi mo? Totoo kong anak?" Sumagot si Carlos. "Kung gusto mong malaman kung sino ang tunay mong anak, magkita tayo. Ipagtatapat ko na sa iyo ang totoo at ang sikreto na tinatago ng isa sa mga tinuturing mong anak." Nanlaki ang mga mata ni RJ. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa sinasabi ng lalaki sa kabilang linya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.